Magandang araw sa ating lahat. Tayo ay lubos na nagagalak sapagkat ang pambansang pulisya ay mayroon ng sariling news network sa YouTube, ang Police News Network o PNN. Tayo ay hindi lang gumaganap sa ating mandato at sinumpang tungkulin, kundi tayo rin ay naghatid ng tama, wasto at balanseng balita para sa serbisyong nagkakaisa tungo sa pagkamit at pagpapanatili ng kaayusan at katahimikan sa ating bansa. Panoorin at suportahan ang Police News Network. Ako si Police General Benjamin C. Acorda Jr., ang inyong Chief PNP para sa Police News Network. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis, Master Sergeant Vanessa Villanos. At Seaman First Martha Luluta Bifranca ng Philippine Navy maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan, at ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Ngayon ay araw ng linggo at narito ang mga balitang nakalap ng ating mga PNN correspondent sa loob ng linggong ito. 2 patay sa kasong pamamaril ng isang retiradong pulis sa Cervantes, Ilocos Sur dahil lang sa usok ng sinunog ng mga tuyong dahon. Arestado naman ng mga otoridad ang naturang sospek. Nakatutok dyan si Staff Sergeant Robert Pasan Abella Jr. Bagang rin, tayo order. Ang kayon anong balong ni adda pala tukod ting mga kayon anon. Wen, sige manong. Pagyamang kami karod. Wen sir, wen maawa ta ka. Isang kaso ng pamamaril ang naganap sa bayan ng Cervantes, Ilocos Sur nito lamang ika-21 ng Nobyembre taong kasalukuyan. Naganap ang insidente bandang alas 6:30 ng gabi sa National Highway ng Barangay Concepcion ng nasabing lugar. Ayon kay Police Major Christopher D. Ramat, hepe ng Cervantes, Ilocos Sur, ang sospek ay nakilalang si alias Roberto, 57 years old, isang retiradong pulis, may asawa at residente ng Barangay Concepcion, Cervantes, Ilocos Sur, habang ang mga biktima ay nakilalang sina Lutgard Parel Lacaden, isang businessman at ang kanyang helper na si George Gerson Jr. na pareho ding residente ng Barangay Concepcion, Cervantes, Ilocos Sur. Ayon sa nakuhang statement mula sa asawa ng biktimang si Mr. Lacaden, bago naganap ang pamamaril, nagkaroon muna ng mainitang pagtatalo ang sospek at ang biktima dahil sa usok ng mga tuyong dahon na sinunog ng sospek. Biglang kinuha ng sospek ang kanyang baril na Baby Armalite 5.56 rifle sa loob ng kanyang bahay at agad binaril si Lutgard Lacaden na nooy nakatayo sa kalsada sa harap ng bahay ng sospek. Ang biktima naman na si George Gerson Jr. ay binaril din ng sospek nang tangkain niyang tulungan ng kanyang amo. Hinabol pa ng sospek ang asawa ng biktima pero nakapagtago agad ito sa bahay ng isang kapitbahay. Agad pumasok ang sospek sa loob ng kanyang bahay at nang dumating na ang mga otoridad na pinamunuan ni Police Major Ramat at Captain Charlie Chinalpan ng 102nd Company RMFB-1, nagkaroon ng negosasyon at mahinahon namang napasuko ang sospek. Ang mga biktima ay naitakbo sa pinakamalapit na ospital sa Cervantes, Ilocos Sur, ngunit idineklara silang dead on arrival. Ang sospek ay nasa pangangalaga ngayon ng Cervantes MPS para sa dokumentasyon at tamang disposisyon. Mula dito sa Ilocos Region, the home of citizen-friendly policemen and protector of human rights, ako po ang inyong PNN correspondent, Police Staff Sergeant Robert Abella Jr., alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat Staff Sergeant Abella Jr. Isang dating miyembro ng Communist Front Organization ang nagbalik loob sa 2nd Provincial Mobile Force Company, Tarlac Police Provincial Office sa Barangay Malacampa, Kamiling, Tarlac. Yan ang ulat ni Corporal Donald Asuit. Isang dating miyembro ng Anak Pawis, voluntaryong nagbalik loob sa 2nd Provincial Mobile Force Company,
Tarlac Police Provincial Office sa Barangay Malakampa, Kamiling, Tarlac. Ayon sa ulat ni Police Lieutenant Colonel Ford B. Sumaydan, Force Commander, ang naturang rebelde ay kinilalang si alias Roland, dating miyembro ng Communist Front Organization. Kaugnay dito, isinuko rin ni alias Roland ang isang 40mm high explosive sa 2nd Provincial Mobile Force Company, Tarlac Police Provincial Office. Ang itinurn over na pampasabog ay kasalukuyang nasa kustodiya ng naturang opisina para sa wastong disposisyon, habang ang nagbabalik loob na rebelde ay sumailalim sa debriefing para sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program. Mula dito sa gitnang Luzon, ako ang inyong PNN Correspondent, Police Corporal Donald Aswit, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman o Corporal Aswit. Mahigit 1 milyong pisong halaga ng smuggled na sigarilyo ang nasabat ng mga kapulisan sa baybaying bahagi ng Purok Islam Barangay Glan Padido, Glan, Sarangani Province. Ang report mula kay Patrolman Nerwin J. Medellin. Mahigit 1 milyong pisong halaga ng smuggled na sigarilyo ang nasabat ng mga kapulisan sa baybaying bahagi ng Purok Islam Barangay Glan Padido, Glan, Sarangani Province, bandang alas 2 ng madaling araw nitong Nobyembre 21, 2023. Ayon kay Police Brigadier General Jimmy L. Macraeg, ang Regional Director ng Police Regional Office 12, nakatanggap ng tip ang Glan Municipal Police Station mula sa isang hindi pinangalanang informant tungkol sa nangyayaring shipment ng mga smuggled na sigarilyo sa naturang lugar. At dahil sa agarang pagresponde ng Glan MPS, kasama ang mga tauhan ng PNP Maritime Group at First Maneuver ng Sarangani Provincial Mobile Force Company, ay kanilang naabutan ang mga abandonadong kahong-kahong smuggled na sigarilyo na pinaniniwalaang galing pa sa bansa ng Indonesia. Nakuha ng mga otoridad ang 28 kahon ng puslit na sigarilyo na nagkakahalaga ng mahigit 1 milyon. Sa ngayon ay nasa kustodiya na ng Glan Municipal Police Station ang mga nasamsam na kontrabando para sa inspection, inventory at tamang disposisyon. Mula dito sa Riyong 12, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolman Nerwin J. Medellin, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Medellin. Arestado ang 6 na individual sa sangkot sa ilegal na droga mula sa ikinasang buy-bust operation ng mga tauhan ng Eastern Police District Drug Enforcement Unit sa Pasig City. Patrolman Reynan Jade Gravera sa report. Abot 180,200 pesos na halaga ng iligal na droga ang nasabat sa dalawang buy-bust operation ng EPD sa Pasig. Unang nadakip ng mga tauhan ng Pasig PNP ang 19 anyos na drug suspect na kinilalang si alias Brian, kung saan nakumpiska ng mga operatiba mula sa kanya ang mahigit kumulang 15 grams ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 120,000 piso. Samantala, sa ikinasang operasyon ng EPD Drug Enforcement Unit, naaresto naman ang 33 anyos na si alias Dong matapos mahulihan ng iligal na droga na tinatayang nagkakahalaga ng 78,200 pesos. Parehong nahaharap sa ngayon sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kasalukuyan na silang nakakulong sa himpilan ng Pasig habang gumugulong ang kanilang kaso. Tinitingnan din ng mga otoridad ang maaaring grupo ng dalawa at source ng mga illegal na droga na pinagkukuhaan ng mga sospek upang matuldukan na ang kanilang operasyon. Mula dito sa Eastern Police District, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolman Reynan Jade Gravera, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Gravera. Huli ng mga tauhan ng Las Piñas City Police Station ang isang babaeng most wanted person na may kasong paglabag sa Republic Act 7610 o ang Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act. Tinutukan niya ni Patrolwoman Reyna Joyce Dalire.
Hindi na nakapalagpas sa mga autoridad si alias Divina, 27 anyos, na other wanted person ng Las Piñas City Police Station matapos itong basahan ng kanyang kaso kaugnay sa child abuse. Ang mga tauhan ng Warrant and Subpoena Section ng Las Piñas PNP ang naghain ng kanyang nakabingbing warrant of arrest sa BF Martinville, Barangay Manuyo 2, Las Piñas City nitong Lunes lamang alas 10 ng umaga. Matapos maglabas ang Family Court Branch 2 Las Piñas City na may inirerekomendang piyensa na 80,000 pesos. Pansamantalang nakadetine ngayon ang akusado sa kustodiya ng nasabing istasyon para sa proper disposition. Mula dito sa Southern Police District, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Reyna Joyce M. Dalire, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Dalire. Arestado sa isinagawang entrapment operation ng Bataan Maritime Police Station ang isang illegal na trader ng hayop, habang kasalukuyan pang tinutugis ang isa nitong kasamahan. Yan ang balitang hatid ni Patrolman Gino J. Santos. Timbog ang isang rider habang at large naman ang isa pa matapos ang isinagawang entrapment operation ng mga tauhan ng Bataan Maritime Police Station sa Barangay Sisiman, Mariveles, Bataan. Ayon kay Police Major Jonathan Dayawen Jr., hepe ng Bataan Marpsta, nakipagtransaksyon ng Cyber Patrol Team ng nasabing istasyon sa suspect gamit ang Facebook Messenger. Nang magkasundo sa presyo at sa lugar kung saan magkikita, ikinasa na ng mga operatiba ang entrapment operation. Arestado ang suspect na kinilala sa alias na Romel, residente ng Florida Blanca, Pampanga. Narecover mula sa kanya ang isang Burmese Python at 18,000 piso na ginamit bilang budel money. Ang suspect at ang isa pa na kasalukuyang at large ay naharap sa kasong paglabag sa Section 27, Paragraph E, F at I, Trading, Possessing, and Transporting of Wildlife ng RA 9147 o ang Wildlife Conservation and Protection Act. Ang naarestong suspect ay nasa kustodiya ng Bataan Marpsta habang inihahanda ang mga kasong isasampa laban sa kanya, habang ang nasagip na Burmese Python ay na-turn over na sa DENR Senro, Bagak, Bataan. Mula rito sa tanggapan ng Marinong Police, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolman Gino J. Santos para sa Police News Network. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Santos. 10 dating miyembro ng Communist Terrorist Group na kabilang sa alyansa ng Mambubukid ang nagbalik loob sa 2nd Provincial Mobile Force Company Aurora PNP sa Barangay San Juan, Gimba, Nueva Ecija. Ang ulat mula kay Corporal Giselle Rivera. Binawi ang suporta ng mga 10 aktibong sumusuporta sa mga rebeldeng grupo at voluntaryo ang mga ito na nagbalik loob sa pamunuan ng 2nd PMFC Nueva Ecija PNP sa Barangay Nagpandayan, Gimba, Nueva Ecija. Ang naturang pagbabalik loob na pinangunahan ni Police Major Christopher L. Baybayan, Force Commander ng 2nd Provincial Mobile Force Company ng Nueva Ecija Police Provincial Office. Ayon sa ulat ng 2nd PMFC Nueva Ecija PNP, mga miyembro ng Liga ng Manggagawang Bukid ang 10 nagbalik loob sa nasabing lugar. Bilang pagtalikod sa mga komunistang teroristang grupo ay nanumpa at lumagda ang mga ito ng oath of allegiance to the government na kung saan saksi ang pamunuan ng 2nd PMFC Nueva Ecija PNP. Kasabay nito ay nagbigay ng tulong ang mga otoridad ng grocery packs kaugnay sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP na programa ng ating pamahalaan. Hinihikayat ng 2nd PMFC Nueva Ecija PNP ang mga natitirang kasapi at suportado ng CPP, NPA, NDF na magbalik loob sa ating pamahalaan at makiisa sa iisang layunin na labanan ng insurhensya at terorismo sa ating bansa. Mula dito sa gitnang Luzon, ang inyong PNN correspondent, Police Corporal Giselle V. Rivera, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Corporal Rivera. Timbog ang 4 na drug suspect sa anti-illegal drug operation na ikinasa ng Philippine Drug Enforcement Agency ng Region 8, kasama ang Catbalogan PNP sa Barangay Canlapuas, Catbalogan City, Samar. Alamin ang report mula kay Patrolwoman Sherry-Ann Masi. Arestado ang 4 na drug suspect sa anti-illegal drugs operation ng mga operatiba sa Barangay Canlapuas, Catbalogan City, Samar. Bandang 11:50 ng gabi nang maaresto ang mga suspect,
mga tauhan ng Catbalogan City Police Station Drug Enforcement Team at PDEA 8. Nakuha sa mga suspek ang 6 na pakete ng hinihinalang shabu na tumitimbang ng 18.1 grams at nagkakahalaga ng 144,800 pesos at iba pang mga drugs paraphernalia. Mahaharap ang mga suspek sa kasong paglabag sa Section 5, 6, 7, 11 at 26 ng Article 2 ng RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa Eastern Visayas, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Masi, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Masi. Kulungan ng bagsak ng isang construction worker sa isinagawang buy-bus operation ng Legazpi PNP sa Barangay Kabangan, Legazpi City, Albay. Nakatutok sa balitang yan si Corporal Irene Hani Tria Abad. Arestado ang isang construction worker sa inilunsad na buy-bus operation ng Legazpi City PNP at PDEA Albay sa Purok 2, Barangay Kabangan, Legazpi City, Albay. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Ray Anthony M. Villanueva, hepe ng Legazpi City Police Station, ang suspect sa alias Mike, 40 anyos, may asawa, construction worker at residente ng nabanggit na lugar. Ikinasa ang operasyon bandang alas 7 ng gabi ng mga operatiba ng Legazpi City Police Station at PDEA Albay Provincial Office. Nakumpiska mula sa suspect ang 0.6 grams na pininiwala ang shabu na may street value na 4,080 piso. Nasa kustudiya na ng Legazpi City Police Station ang suspect at mahaharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa Legazpi City, Albay, ako ang inyong PNN correspondent, Police Corporal Irene Hani Tria Abad, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Corporal Abad. Inilunsad ng Police Regional Office 4A ang Bida Best Project para sa mga drug surrenderers sa Camp Vicente Lim, Calamba City, Laguna. Yan ang sinubaybayan ni Patrolman Luvimer Julian. Matagumpay na naisagawa ang signing of Memorandum of Agreement at opening ng Proper A, Initiated Recovery Wellness Program, Buhay Ingatan Droga Iiwan, bagong ehemplo ng sambayanan tungo sa kapayapaan. Be the best! Binigyan din sa aktibidad ang paglagda ng Memorandum of Agreement sa pagitan ng Pro Calabarzon, Department of Interior and Local Government Unit 4A, Department of Labor and Employment 4A, Technical and Skills Development Authority at Regional Values Life Coach Coordinator. Ang proyekto ay 5 araw na in-house recovery and wellness program ng Pro Calabarzon na nag-aangkla sa community engagement aspect ng 5 focus agenda ng Chief PNP at ng establishment of livable and sustainable communities ni President Ferdinand R. Marcos Jr. 8-point socio-economic agenda sa Bagong Pilipinas Campaign. Tinatayang 30 kalahok na kinilala bilang persons who use drugs surrenderers ay ilalagay sa National Training Center, billeting area na matatagpuan sa loob ng kampo at sasailalim sa masugid na pisikal na ehersisyo. Bukod dito, sila din ay sasailalim sa 3 araw na test na training sa wiring at welding at pagkatapos ng 5 wellness activities ay gagawaran sila ng sertipiko na nagtapos sa PNP Recovery and Wellness Program para makahanap ng matinong trabaho at ganap na may isasama sa komunidad. Mula dito sa Calabarzon, ako po ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolman Luvimer Julian, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolman Julian. Arestado ng PNP Anti-Cybercrime Group ang 5 Pilipina matapos masangkot sa modus na investment at romance scam sa isang hotel sa Malate, Manila. Ang detalye ng balita mula kay Patrolwoman Mary Grace Artezuela. 5 Pilipina ang inaresto ng mga tauhan ng Manila at Southern District Anti-Cybercrime Team sa isang hotel sa Malate, Manila nitong 17 ng Nobyembre taong kasalukuyan, kaugnay sa 2 warrant to search, seize and examine computer data na ipinatupad ng nasabing grupo, kaugnay sa umano'y umiiral na iligal na aktibidad na kinasasangkutan ng ilang foreign nationals sa nasabing hotel.
Ayon sa report, isang Malaysian umano ang nagbigay ng impormasyon sa PNP-ACG kaugnay sa romance at investment scam na pinapairal ng ilang grupo ng foreign nationals sa nasabing hotel. Sa pagsasagawa ng surveillance operation ng mga tauhan ng MDAC na kumpirma ang nasabing illegal na aktibidad, kung kaya't agad itong inaplayan ng warrant sa korte. Nakumpiska mula sa kwarto ng mga suspect ang 13 laptop, 8 desktop computer system at 19 na cellphone. Samantala, ilang computer desktop at mga laptop din ang bumungad sa mga operating team ng insidenteng mapasok ang isang kwarto kung saan nagtakbuhan ng ilang foreign nationals mula sa hallway ng hotel. Nahaharap ngayon ang mga suspect sa kasong paglabag sa Cybercrime Prevention Act of 2012. Mula dito sa Campo Crame, ako si Patrolwoman Mary Grace Artizuela, nagbabalita para sa Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Artizuela. Kalaboso ang isang Vietnamese national sa ikinasang buy-bust operation ng Station Drug Enforcement Unit ng Southern Police District. Yan ang balitang hatid ni Patrolwoman Mary Tony Veva. Hindi na nakapalag ang isang Vietnamese na subject sa ikinasang buy-bust operation ng mga pulis sa Barangay Tambo, Parañaque City. Alas 8 ng gabi kahapon ang arestuhin ng suspect na si alias Lee, 28 anyos at residente ng nasabing lungsod sa Barangay Baclaran. Naging matagumpay ang operasyon ng Station Drug Enforcement Unit sa ilalim ng pamamahala ni Police Major Tirso Pascual na may koordinasyon ng Philippine Drug Enforcement Agency. Nasamsam mula sa pag-iingat ng suspect ang 5 pirasong pakete na pinaniniwala ang droga. May timbang itong 5 gramo at nagkakahalagang 34,000 pesos. Nakuha rin ng 18 pieces tablet na hinihinalang ecstasy na may volume 30,600 pesos at 3 gramo ng ketamine sa halagang 15,000 pesos. Custodial facility ng Parañaque City Police Station ang kinabagsakan ng lalaking suspect para harapin ang nakabinbing kaso nito na paglabag sa Section 5 and 11 ng RA 9165 or Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa Southern Police District, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Mary Tony Veva, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Veva. Arestado ng mga tauhan ng Parañaque City Police Station ng 3 Chinese nationals dahil sa paglikha ng gulo sa Quirino Avenue, Parañaque City. Ang ulat mula kay Staff Sergeant Mary Rose Daet. Nakakulong ang 3 Chinese national matapos silang maaktuhan sa isang fist fight at paglilikha ng gulo sa harap ng isang KTV bar sa Quirino Avenue, Barangay Tambo, Parañaque City, bandang alas 3:27 kahapon ng madaling araw. Kinilala ang 3 na sina alias Lin, alias Mi at alias Lee. Ayon sa salaysay ni Denson Cano, ang OIC ng Barangay Peace and Order ng Tambo, nang kanilang maaktuhan ng nasabing mga Chinese na lumilikha ng gulo, sinubukan silang pakalmahin ni Cano at ng mga driver ng mga suspect, ngunit nagpatuloy pa rin sa kanilang pag-aaway. Itong isang Chinese, dala-dala niya yung baseball bat, tatlo. Kaya lang hindi niya nagamit sa baseball bat kasi pinigilan siya ng mga driver. Nagkaroon sila ng argument, nagsigawan sila. Nung nagkaroon ng gulo, nakita ko, bumunot siya ng kutsilyo. Pag bumunot na, yun agad yung hinawakan ko. Sa pag-aresto, nakuha sa suspect na si alias Lee ng isang folding knife na may sukat na humigit kumulang 9 pulgada. Kakasuhan sila ng reklamong alarm and scandal habang karagdagang paglabag para sa Batas Pambansa bilang 6 kaugnay sa BP 881 o Omnibus Election Code ang isasampa laban kay alias Lee. Mula dito sa Southern Police District, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Staff Sergeant Meros Daet. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Staff Sergeant Daet. Timbog ang top 10 most wanted persons sa Mandaue City, Cebu matapos ang police operation ng Mandaue City Mobile Force Company dahil sa kasong attempted murder. Magbabalik para sa balitang yan si Patrolman Edmerson Liapitan.
Timbog sa operasyon ng City Mobile Force Company ng Mandaue City Police Office ang tinuturing na top 10 most wanted person city level sa Barangay Sentro, Mandaue City, Cebu nito lamang Lunes. Kinilala ni Police Major Leo T. Logroño, Force Commander, ang akusado na si Dieter, 24 na taong gulang, ng Sitio Abra, Barangay Alang-Alang na naturang lungsod. Katuwang matauhan ng Police Station 1 ng Mandaue City Police Office dakong alas 9 ng umaga nang maaresto ang akusado sa bisa ng warrant of arrest sa kaso nitong attempted murder na inisyu ni Honorable Mark Joseph Amar Quirante, presiding judge ng RTC Branch 88 ng Mandaue City, na may rekomendadong piyansa na aabot sa 120,000 peso. Nasa himpilan na ng pulisya ang akusado habang ipinagbigay alam na sa kinauukulang korte ang tagumpay na pagkakahain ng naturang warrant. Ang matagumpay na pagkakadakip ng naturang personalidad ay bunga at bahagi ng masidhing kampanya ng kapulisan laban sa lahat ng uri ng kriminalidad sa pakikipag-ugnayan sa komunidad. Mula dito sa Central Visayas, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolman Edmerson Lapitan, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Lapitan. Tiklo ang isang lalaki sa ikinasang bypass operation ng Agusan del Sur PNP. Katuwang ang PDEA 13 sa bayan ng Bunawan, Agusan del Sur. Patrolman Raymark Gagante sa report. Timbog ang lalaking ito matapos malambat sa ikinasang operasyon kontra iligal na droga sa Purok 5, Babadan, Barangay Libertad, Bunawan, Agusan del Sur. Kinilala ang naaresto na si Jepta Cordoba Ayala, 34 anyos at residente ng Purok 6, Barangay San Teodoro, Agusan del Sur. Sa operasyon, nakuha mula sa kanyang posisyon ang 4 na pirasong sabu na nakalagay sa maliit na heat-seal transparent plastic sachet na may kabuang timbang na 0.8 grams na may standard drug price na 5,440 piso at isang pirasong 1,000 peso bill na bypass money. Nasa kustudiya ng Bunawan MPS ang inaresto na maharap sa kasong paglabag ng RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at mga nakumpiskang bagay para sa kaukulang disposisyon. Mula dito sa Police Regional Office 13, nagbabalita ang iyong PNN correspondent, Patrolman Raymark Gagante. Alagad na batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Gagante. Nasabat ang mahigit 4 na milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu sa isang miyembro ng Kaunda Drug Group sa ikinasang buy-bust operation ng mga tauhan ng Bacolod City PNP. Alamin ang report mula kay Patrolman Brent Marks Ngayaan. Sa mas pinaigting na laban kontra iligal na droga ng Police Regional Office 6, nagresulta sa pagkakumpiska ng tinatayang 335 gramo ng hinihinalang shabu ang ikinisang drug buy-bust operation ng Bingawan PNP sa Barangay Poblasyon, Bingawan, Iloilo. Nito lamang ika-19 ng Nobyembre 2023. Alas 2 ng hapon ng ikasaang drug buy-bust operation ng mga tauhan ng Bingawan Municipal Police Station, Station Drug Enforcement Team kasama ang Provincial Drug Enforcement Unit ng Iloilo Police Provincial Office. Kinilala ni Police Lieutenant Ryan Chris Inot, Officer in Charge ng Bingawan PNP, ang subject ng nasabing buy-bust na si alias Pitpit na ituturing na high-value individual drug personality. Ang nasabing operasyon ay nagresulta sa matagumpay na pag-aresto sa suspect matapos itong magbenta ng halagang 20,200 pesos na pinaniniwalaang shabu sa nagpanggap na police pusher buyer. Sa pagkahuli sa suspect ay na-recover din sa kanya ang dagdag na 14 na pakete ng pinaniniwalaang shabu, buy-bust money at iba pang non-drug items. Lahat ng droga na kumpiska ay tumitimbang ng humigit kumulang 335 grams at may tinatayang halaga na umaabot sa 2,414,000 pesos. Ang suspetsado ay kasalukuyang nasa pangangalaga na ng Bingawan Municipal Police Station upang harapin ang kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa pahayag naman ni Pro 6 Top Cop na si Police Brigadier General Sidney N. Villaflor, kanyang sinabi na magpapatuloy ang pagtutulungan ng kapulisan at ng mamamayan sa laban kontra iligal na droga para sa ligtas at magandang kinabukasan ng mga kabataan. Mula dito sa lungsod ng Iloilo, ako po ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolman Brent Marks Ngayaan, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Ngayaan. Arestado ang isang top 3 most wanted person ng Davao City sa kaso nitong murder matapos basahan ng warrant of arrest ng mga tauhan ng Arakan PNP sa Arakan North, Cotabato. Ang buong detalye ng balita mula kay Patrolman Gio Batong Bakal. Arestado ang top 3 most wanted person, city level ng Davao City
matapos ang matagumpay na manhunt operation na ikinasa na magkasamang puwersa ng kapulisan ng Arakan Municipal Police Station at Police Station 12 ng Marilog District DCPO. Kinilala naman ang naarestong suspect bilang alias Ringo, 38 years old, isang magsasaka at residente ng Barangay Poblasyon, Arakan North, Cotabato. Isinagawa ang nasabing operasyon bandang alas 10 ng umaga na agad naman nagresulta sa matagumpay na pagkadakip sa nasabing suspect. Naaresto naman si alias Ringo dahil sa bisa ng warrant of arrest dahil sa kasong murder na inisyu ng presiding judge ng Regional Trial Court Branch 11 ng Davao City na walang inirekomendang piyansa. Ang naarestong suspect ay agad naman dinala sa tanggapan ng Arakan Municipal Police Station at kasalukuyang namamalagi sa custodial facility ng nasabing tanggapan habang hinihintay ang commitment order nito mula sa korte. Mula dito sa General Santos City, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolman Gio Batong Bakal, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Batumbakal. Kasong statutory rape naman ang kinakaharap ng isang top 10 regional most wanted person matapos itong mahuli ng mga tauhan ng Dangkagan Municipal Police Station sa Bukidnon. Patrolman Edwin Baris, ibahagi mo. Arestado ang top 10 regional most wanted person na may kasong statutory rape sa panguna ng tracker team ng CIDG Bukidnon Field Unit, Provincial Intelligence Unit Bukidnon at Dangkagan Municipal Police Station sa Purok 2B, Barangay MacArthur, Dangkagan, Bukidnon nito lamang ika-19 ng Nobyembre taong 2023. Kinilala ng otoridad ang narestong suspect na si alias Yonyon, 41 anyos at residente ng Dangkagan, Bukidnon. Naaresto din ang suspect sa bisa ng warrant of arrest sa kasong statutory rape na walang inirekomendang piyansa. Mula dito sa Camp Vicente, G. Alagar, Lapasan, Cagayan de Oro City, ako ang inyong Police News Network correspondent, Patrolman Edwin Baris, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Baris. Labis ang kasiyahan ng isang person with special needs nang mahandugan ng bagong wheelchair mula sa mga kapulisan sa Malay, Aklan. Nakibalita dyan si Patrolman Julius Sam Akad. Personal na ipinaabot ni Police Lieutenant Colonel Dainis Amagwis, Acting Chief of Police ng Malay Municipal Police Station, ang bagong wheelchair kay Miss Hilda Tomaka na residente ng Barangay Kabulihan, Malay, Aklan nito lamang ka-21 ng Nobyembre taong kasalukuyan. Ang naturang wheelchair ay mula sa Aklan Police Provincial Office, Provincial Advisory for Police Transformation and Development, Aklan Baghay at Rotary Club Metro Kalibo. Si Miss Hilda Tomaka ay naapektuhan ng sakit na diabetes kaya hindi siya makalakad at nagulat si nanay sa dala ng kapulisan para sa kanya. Gayon din ay nagpahayag ng pasasalamat si nanay sa mga pulis at individual mula sa iba't ibang organisasyon na nagkaloob sa kanya ng wheelchair. Kasama rin sa pagtulong ang MSWDO na si Miss Jeremy Prado kasama ang kanyang mga tauhan sa pag-assist sa Malay PNP sa paghatid ng wheelchair para sa recipient. Ang ganitong mga proyekto ng kapulisan at ng ibang sektor ng lipunan ay patuloy na nagbibigay inspirasyon at pag-asa sa mga taong nangangailangan at nakapagdudulot ng malaking pagbabago sa buhay ng bawat isa. Mula dito sa Police Regional Office 6, ako po ang inyong Police News Network correspondent, Patrolman Julius Sam Akad, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Akad. Himas rehas ngayon ang isang most wanted person sa kasong paglabag sa Article 2, Section 11 ng RA 9165 o mas kilalang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2022. Magbabalik si Patrolwoman Marimar Magogoy. Huli ang isang most wanted person sa bisa ng warrant of arrest ng Regional Trial Court Branch 210 sa Mandaluyong City sa kasong Article 2, Section 11 ng Republic Act 9165, otherwise known as the Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002, ng may criminal case number R-MND-21-01039-CR. Ang akusado na si alias Sadas, 42 na taong gulang, maintenance officer at kasalukuyang residente ng Mandaluyong City.
Ito ay sa pagtutulungan ng Warrant and Subpoena Section ng Mandaluyong City Police Station, kasamang tauhan ng District Special Operation Unit ng EPD. Kaagapay ng 2nd Mobile Force Company ng Regional Mobile Force Battalion and CRPO. Sa pag-aresto sa akusado, ito ay binasahan ng kanyang mga karapatan sa lingwahe na kanyang nauunawaan, ngunit pas pinili nitong manahimik. Ang akusado ay pansamantalang nakapiit sa custodial facility ng nasabing police station para sa kanyang tamang disposisyon. Mula dito sa tanggapan ng Regional Mobile Force Battalion and CRPO, ako po ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Marimar Magongoy, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Magongoy. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao sa loob ng linggong ito. At bago tayo magtapos, ay nais ko lang pasalamatan lahat ng ating mga ka-PNN na laging nakasubaybay sa ating programa dito sa Police News Network. At syempre, nais ko lang din pasalamatan ang aking co-host sa araw na ito. Walang iba kundi si Seaman First, Martha Lulu Tabifranca ng Philippine Navy. Ayan, maraming salamat, Martha. Yes, ma'am. At syempre, alam ko, may mga gusto kang batiin. Yes, ma'am. Unang-una kong babatiin ang very snappy na commander ng Simog PN na si Captain Gregory Gerald V. Fabic, Philippine Navy General Staff Corps. At syempre, ang lahat ng bumubuo ng Simog PN at lahat ng estudyante ngayon ng PHASC Class 02-2023. Ayun, maraming salamat sa inyo, sa inyong pagtangkilik sa ating programa at sa ngalan ng 228,000 strong members ng Philippine National Police sa pangunguna ni Chief PNP General Benjamin Casuga Acorde Jr. Kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Master Sergeant Vanessa Villanos. At Seaman First, Martha Lulu Tabifranca ng Philippine Navy, maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.